Mas maaga, mas mabilis din na nailabas mula sa Quirino Grandstand ang andas ng Poong Itim na Nazareno at kahit libo-libo ang mga debotong sumaksi sa pagsisimula ng traslasyon, maayos naman itong naisagawa. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Patrick De Jesus. Angelic, taon na natigil dahil sa COVID-19 pandemic, muling isinagawa ang prosesyon sa Itim na Poong Jesus Nazareno na matagal na hinintay ng mga deboto. Bago ang pagsisimula ng traslasyon, isang misa mayor ang ginanap sa Quirino Grandstand kaninang hating gabi na dinaluhan ng libo-libong deboto at pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advinculad Jr. Sumentro ang mensahe sa patuloy na pagpapalalim ng pananampalataya at pananalig sa Poong Nazareno. Binigyang diin ng Arsobispo sa homily ang tuloy-tuloy na biyayang kaloob ng Panginoon sa bawat isa. Na ang mga tumatanaw sa anak ng Diyos na may pananalig ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Nakikita niya ang pagtitiis ng mga may sakit. Nakikita niya ang pagod ng mga manggagawa. Nakikita niya ang pagsisikap ng mga mahihirap. Nakikita niya ang sakripisyo ng mga tapat na lider at lingkod ng bayan. Nakikita niya ang pangungulila ng mga OFW at mga pag-aalala nila para sa mga mahal nila sa buhay. Maraming deboto ang nagtiyagang maghintay na magsimula ang traslasyon. Gaya ni Fernando na umaasang gagaling sa kanyang sakit na kanser. Sa gitna ng karamdaman na 3 taon na niyang iniinda, sapat na umano sa kanyang maramdaman ang presensya ng Poon. Ako lang dito para tuloy na tuloy sa kanya. Balik mo. Wala naman. Bago mag alas 5 ng umaga kanina, nagsimula na ang inaabangan ng lahat ang pagsisimula ng paglabas sa Quirino Grandstand ng andas ng Poong Itim na Jesus Nazareno. Umabot sa higit 200,000 ang debotong nagtipon dito. Pagkaandar ng andas, kaagad itong dinumog ng mga deboto habang isinisigaw ang Viva Viva at iwinawagayway ang mga puting bimpo. Mabilis nakaalis ang imahen, kaya naman kaagad nabawasan ang volume ng mga deboto sa Quirino Grandstand. Ang mga naiwang kalat, kaagad nilinis ng Manila DPS at MMDA. May mga insidente rin na nawalang kaanak ang iniulat, gaya ng 4 taong gulang na batang babae. Pero sa kabutihang palad, ay nakita naman siya sa tulong ng mga pulis. Mga 4:30 daw po nawawala. 4:35 to 4:30 and then po yung after mga ano po siguro mga 30 minutes or so, nagpunta po dito yung police and then 2 police po yun. Kaibigan niya nga daw po. Mga kaibigan na daw po niya yun. Tapos yun po, dinala na po dito, nahanap na po siya. Medyo gumaan naman po kasi na ano na po na tawag na yung pangalan niya May pag-asa na po na mahanap. Salamat po ng marami sa mga nakakita sa anak ko, sa tumulong po. Ang mag-asawang senior citizen na sina Mila at Francisco saglit ding nagkawalay dahil sa makapal na dami ng mga deboto. Pero kaagad din naman silang nakapagkita nang ipaanunsyo ito sa naka-standby na command post. Nag-CR ako, sir. CR nga siya haba ng pila. Pagbalik ko, naligaw ako kung saan ba kami nakapwesto. Kaya ginawa ko, dumiretso na ako dito. Para ma-page. Kayo tayo, narinig niyo yung pangalan niyo. Aba, hindi nag-impact na ako. Bakit? Punta kayo rin. Punta na ako dito sa kon. Sa kabila ng kanilang edad, pinilit pa rin nilang lumahok sa traslasyon bilang pasasalamat. Lahat ng hinihiling namin natutupad kaya pong Nazareno. Si Piino yan. Yung pagkapasya ng anak ko sa bugas itong nakarang
Release lang, na-release lang itong December. Ngayon, CPA lawyer na siya. Ano pa, marami pa po? Marami pa po. Mga sakit namin, gumagaling. Angelique, sa ngayon ay natapos na yung pahalik o yung tinatawag na papugay dito sa Quirino Grandstand. Bandang mga alas 9 nga ng umaga ay naubos na yung pila ng mga deboto rito. Kaya naman unti-unti na rin nagpa-pack up yung ang mga tauhan dito ng simbahan. At Angelique, napakalawak nung signal jamming dahil nga kahit malayo na rito mula sa Quirino Grandstand, yung itim na poong Jesus Nazareno ay meron pa rin problema sa linya ng komunikasyon dahil nga yan sa ipinatutupad na signal jamming sa malaking bahagi ng Maynila kung saan isinasagawa ang traslasyon. At Angelique, yan nga signal jamming ay isa sa mga hakbang ng pulisya sa mas mahigpit na seguridad. Angelique. Okay, nasabi ba nila, Patrick, kung hanggang anong oras ang signal jamming hanggang makabalik sa simbahan ng Quiapo ang andas? Ganun ba yon? Yes, tama ka dyan, Angelique. Yung ipinatutupad nga na signal jamming ay inaasahang ipatutupad hanggang sa makabalik ang andas sa Quiapo Church. At gaya ng aking nabanggit, Angelique, ay kahit malayo na rito mula sa Quirino Grandstand ay sakop pa rin ito ng pinatutupad na signal jamming dahil paminsan-minsan malakas naman, Angelique, yung signal, pero minsan din ay bigla itong humihina at mas mabagal yung internet connectivity. Kaya abiso sa ating mga kababayan na magagawi dito sa lungsod ng Maynila, yung mga hindi naman lalawak sa traslasyon, yung may iba lang napupuntahan dito sa lungsod, ay mayroon po tayong problema sa komunikasyon dahil nga po yan sa ipinatutupad na signal jamming kaugnay ng traslasyon. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.